Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagseserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, mapagpalayang tanghali sa inyong lahat, lalong-lalo na sa napakaresponsable nating mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. At ako po si Diego, ang guest host for today. Hope you're all having a wonderful day mga kababayan. Samahan nyo kami sa ating episode 40 ngayong December 17, 2023 at ating alamin ang kalagayan ng ating mga kababayang migrante sa iba't ibang sulok ng mundo. Yes, 40 episodes and counting! Congrats sa Radmig Collective! Padayon mga kasama! So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang mga awitin mula sa musikang bayan at asin. And then, for this special episode, mas marami kaming hatid na pulso interviews mula sa mga ubaten sa Migrante International Congress nitong December. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listings sa GTA. Excited na ako marinig ang mga karanasan ng ating mga kababayan from different parts of the world. So sige, simulan na natin. Para sa ating top 3 news this week, para sa unang balita, mula sa Migrante International Statement na kanilang ibinahagi noong December 10. Inihayag ng Migrante International na mas malinaw nating nakikita ngayon kung gaano kalala ang kalagayan ng human rights ng mga OFW at migranteng Pilipino sa harap ngayon ng patuloy na genocide ng US-backed Israel sa Gaza. Una, sa pilitang umaalis ng bansa ang mga OFW at Filipino migrants para maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa kawalan ng disenteng trabaho sa Pilipinas. Bunga ito nung sobrang pagdepende ng gobyerno sa world market at pagtanggi sa pagpapaunlad ng mga national na industriya at agrikultura. Higit pa rito, kakaunti ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas upang matiyak na ang karapatan sa makatarungan at paborableng kondisyon sa pagtatrabaho ng mga OFW at migranteng Pilipino ay protektado habang sila ay nasa ibang bansa. Sa katunayan, nakikipagnegosasyon pa ito sa mga dayuhang pamahalaan upang ibenta ang mga Pilipino as cheap labor. Pangalawa, nang malagay sa panganib ang buhay ng mga OFW sa Gaza dahil sa walang habas na pambobomba ng Israel at sa malupit na digmaan sa lupa, walang ginawa ang gobyerno ng Pilipinas para matulungan sila. Tinanggihan pa ng gobyerno ng Pilipinas ang mga panawagan para sa isang humanitarian ceasefire na nakapagpabilis sana sa pagpapauwi ng mga distressed OFW mula sa Gaza. Pangatlo, matapos maiuwi sa Pilipinas ang mga OFW mula sa Gaza, wala silang natatanggap na makabuluhang suporta mula sa gobyerno ng Pilipinas kahit na patuloy silang nakikipagbuno sa malawakang kawalan ng trabaho at kahirapan sa bansa. At itong mga ito ay lumalabag sa kanilang karapatan sa makatarungan at paborableng kondisyon ng trabaho at sa kanilang karapatan sa proteksyon laban sa kawalan ng trabaho. Saksi rin ang mga OFW at migranteng Pilipino sa patuloy na nakakalungkot na kalagayan ng karapatang pantao sa bansa sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Patuloy ang pagbobomba sa mga komunidad, pagdukot at panggigipit sa mga aktivista at iba pang anyo o tahasang paglabag sa karapatang pantao. Kaya para sa pandaigdigang araw ng mga karapatang pantao, nangangako ang mga OFW at migranteng Pilipino ng Migrante International na patuloy nilang paiigtingin ang pakikibaka para sa kanilang karapatang pantao, lalo na ang pagsisikap na itulak ang gobyerno ng Pilipinas na igalang, protektahan at tuparin ang karapatang pantao ng lahat ng Pilipino. Yan po ang laman ng statement ng Migrante International para sa Human Rights Day. Noong ang December 12, nagkaroon na naman ng botohan sa United Nations para sa ceasefire sa Gaza. Bumoto ang Pilipinas at Canada na in favor sa ceasefire. Ginamit naman ng US ang kanilang veto power para mabigo ang resolution na ito.
talagang tuloy pa rin ang suporta ng US sa Israel, no? Kahit na talamak ang ebidensya ng paglabag nito sa international humanitarian law at basic human rights ng mga Palestino. Oo nga, alam nyo ba na noong Human Rights Day rally sa Toronto, sa may harap ng US Consulate ay may hinuli ang mga pulis na attendee nung rally? Grabe yung karahasan ng pulis doon sa taong tinarget nila. Makikita talaga natin dun sa video ng isang witness na dinaganan ng mga pulis yung lalaki. Tapos pinagsusuntok sa gilid. Tapos niluhuran pa nila yung leeg. 'Di ba? Katulad nga makikita natin may mga nagsasabing katulad yun nung ginawa ng mga pulis kay George Floyd nung 2020. So makikita niyo yan sa video kung mahanap niyo. Sige, pinost yan ng Palestinian Youth Movement. Ganyan ba ang itsura ng bansang in favor daw talaga sa ceasefire? Kaya nga ang panawagan ng mga progressive organization, tuloy-tuloy pa rin ang pagprotesta hanggat patuloy na sinuportahan ng Canada ang Israeli military and government. At sa pangalawang balita, mula sa IRCC, ito ang isa sa mga pagbabago sa requirements para sa International Student Application na kanilang ipapatupad sa darating na taon. Para sa 2024, kailangang ipakita ng isang aplikante na mayroon silang $20,635 na kumakatawan sa 75% ng low-income cutoff. Ito po ay in addition to their first year of tuition at travel costs. Sisimulan na po ito para sa mga bagong aplikasyon ng student permit na matatanggap nila on or after January 1, 2024. Para sa iba pang mga pagbabago, bisitahin po natin ang website ng Government of Canada at hanapin ang artikulo na pinamagatang Revised Requirements to Better Protect International Students. Doon niyo po mababasa ang iba pang mga ibinago nila sa aplikasyon. Pangatlo at huling balita mula sa CTV News. Canada is deporting more people faster, drawing concern from migrant advocates. Ayon sa Migrants' Rights Network, isang pambansang koalisyon ng 40 organization na lumalaban para sa mga karapatan at hustisya ng mga migrante. Batay sa data ng Canada Border Services Agency na natanggap ng Migrants' Rights Network, umaabot na sa 7,032 ang katao na na-deport mula sa Canada sa first half pa lamang ng 2023. Nagpapakita ito na mas mataas ang bilang ngayong taon kaysa sa kabuuan ng 2021 at 2022 na dineport from Canada. Ito ang sabi ni Mary Galatli, isang community legal worker sa Parkdale Community Legal Services. Sabi niya, "The results are really alarming. Many of these people could have avoided the horrendous experience of deportation if the government had moved on its 2021 promise to regularize undocumented people." Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman para sa kulturang Pilipino, ako po ulit si Julie. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Ang unang kantang handog namin sa inyo ay pinamagatang Aking Pangarap, performed by Musikang Bayan featuring April Alconis. Isinulat ito ni Danny Fabella. Mula sa kanyang Facebook post, sinabi ni Danny na ito ay para sa mga migranteng Pilipino at kanilang pamilya. Silang mga bumubuhay sa ating ekonomiya. Pakinggan po natin. Hindi lang ilan, hindi lang minsan, silang umalis sa sariling bayan. Sa bawat araw, sa bawat oras, libo-libo silang namamaalam. Sa kanilang ama't ina, asawa at anak, sa isang paglalakbay na di natitiyak kung anong naghihintay na bukas.
sakit sa puso't isip, iiwan at babaunin sa paglisan. Hanggang huling sulyap, luhay pumapatak, hanggang huling ngiti, damang pighati, habang kumakaway papalayo. Nangangarap ako ng isang lipunan na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mamamayang lumilikha sa lahat ng yaman ng bansa. Nangangarap ako ng isang lipunan ng bawat isa'y laging magkasama, di pinaghihiwalay ng pangangailangan para lamang mabuhay. Di pinaghihiwalay ng pangangailangan para lamang mabuhay. Muli, ako si Julie. Lagi inyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino dito lang sa Radio Migrante 105.5 FM. Sa ating Pulso segment, may espesyal kaming handog sa inyo. Mapakikinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayang migrante mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Hi, I'm from Canada, and this question pertains to the stories that you told about your organizing. The question is, how do we combat the fear, or how do we organize those who have a fear of losing their status or the conservatism due to the lack of status in order to fight for their rights? Doon naman po sa amin, siguro yung experience ko lang sa akin, ako naman ako yung status for 8 years. Paano ba ako naging aktibo? Kumbaga, nandun po yung pag-educate sa sarili. Ni-educate natin sa sarili natin na hindi tayo mawawalan ng status kasi alam natin yung karapatan. Yung karapatan sa trabaho, karapatan kung paano ka matatanggal sa trabaho. Kung alam mo yun, hindi ka matatakot. At the same time, kaya tayo lumalaban kasi andyan yung migrante na sumusuporta sa atin. Alam natin na hindi tayo pababayaan. So yun, based on sa experience ko lang, ako 8 taon akong walang status pero hindi ako natakot. Kasi alam ko na may kasama ako sa laban. Maipakita yung halaga ng sama-samang pagkilos. Nandoon yung ating lakas. Wala sa pagkakanya-kanya. So yung organisado at sama-samang pagkilos ang magbibigay ng kumpiyansa doon sa ating mga kababayan. And of course, along the way, habang natataas yung kanyang political consciousness, ay yun din pagbaka doon sa ganong klase ng conservatism o takot doon sa usapin ng status. Pilipinong migrante sa Thailand po. So, ako po si Terry, you can call me Terry po. Ako po isang guro. Napakinggan ko lang po kasi yung isa nating kasama po dito na nagsabi tungkol sa paano makakonquer yung fear mo dahil takot ka bang lumabas o takot mo ipaglaban. So, bilang, I've been here for 7 years na po. Ako po yung guro ngayon sa isang universidad dito. Bago pa man din po kami napunta na migrante, nandun na po talaga sa puso ko ang lumaban. So, ang sa akin po kasi, kahit saan po tayong bansang mapunta, kung alam mo yung karapatan mo, kailangan mo talaga ipaglaban yan. Ang kaya lang, pumunta ko lang po dito, para namin sa Thailand, marami pong mga nangyayari dito hindi maganda sa mga guro. Hindi lang yun sa maling pasweldo, hindi rin yun sa mga naloloko. Actually, ako ay isa pong biktima ng isang illegal termination. So, nung time na yon, ako po'y gurong matagal sa Pilipinas, sa university. Pagdating ko dito, I started all over. Because you wanted a new life, for yourself and for your family. So, pagdating namin dito, on my second year was 2018, we were illegally terminated. So, Pinas pa lang, alam ko na yung karapatan ko bilang tao. Pagdating sa labor, alam ko na babasa ako.
So nung pagdating, ito kasi is like sharing my own experience na pag pumunta ka sa isang bansa, una mong alamin kung ano yung magiging status mo sa bansa, ano yung mga karapatang pwede mong ipaglaban, at saka kung sino-sino mga ahensya ang pwede mong lapitan. Pero sa totoo lang, sorry po dito, kami po ay gawa talaga ng paraan namin para ipaglaban yung karapatan namin. So, inaral ko yung kanila pong ano yung karapatan namin bilang migrante dito sa labor. So, ako rin yung naghanap ng mga rules. Paano namin makukuha yung pera namin? So, sumatotal na ipanalo namin yan. Hindi dahil sa, yung pagdarasal, tamang tao, tamang moves mo, yan ang magdadala sa'yo para may panalo mo yung kaso mo. So, ang naging, and that way, like, eto na po yung naging advocacy ko dito. Kaya kami nagkakilala nila, Miss Josie. Dahil ever since nangyari po sa amin yun, may mga Pilipino po kami ginagabayan dito. Sa lahat ng aspeto nila pagdating sa kanilang trabaho, pagpunta sa labor, wala pong takot. Sabi kasi nila sa amin, hindi kayo mananalo kasi foreigner kayo dito eh. Iyakan nyo na lang yan. Sabi ko, ayoko umiyak. Kasi iiyak ka, wala ka ng pera papadala sa Pilipinas eh. Tapos wala ka pang trabaho. Tapos kawawa itsura mo dito dahil hindi lahat ng kapwa mo Pilipino ay pwede ka tulong. So you have to love yourself. You have to be strong for yourself and for your family. So salamat po. Masaya po ako dahil nandito na po kami sa mga. Ikaw muna, Debbie. Hello po. Ano po ang inyong pangalan, organisasyon, at ano po ang inyong Christmas wish? Ako si Edwin. Ako ay migrant sa Korea. At ang aking kinaanibang organisasyon ay yung New Era Foundation, kung saan ito ay samahan ng mga Pilipinong migrante sa Korea. Bagamat sila ay undocumented, pero kami ay nagsasama-sama sa diwa ng pagiging Pilipino at na manggagawa sa Korea. Ngayon, ang aking wish ngayong Kapaskuhan ay yung mga undocumented worker ay magkaroon ng tsansa na maging legal ang papel sa Korea. At yung ma-stop ang crackdown at maging regular sa trabaho yung mga nawawalan ng trabaho. Magandang Pasko sa aking pagbati sa inyo. Ako po ay si Juliet. Ako po ay manggagawang migrante sa Teresa sa South Korea. Ang aking wish ay para sa mga kababaihang may asawa sa Korea na sana ay mabigyan sila ng daan, ma-acknowledge sila ng Korean government bilang lehitimong citizen ito dahil hindi lamang sila may asawa kundi sila may anak doon. Pangalawang aking wish ay ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa ating bansa, lalo na sa Pilipinas, at matigil na ang pagre-red tag sa mga aktivista at yung katotohanan ng pagkabuhay ni Kristo, yung pagkakatawang tao niya, mabuhay talaga yung tunay na kahulugan ng kapayapaan sa ating bayan at sa buong mundo. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Marami pa kaming handog sa inyong interview mula sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang parte ng mundo. Mapakikinggan po natin yan after the break. Ayan, nagbabalik po tayo sa ating special Pulso segment. Tara at patuloy nating pakinggan ang mga saloobin ng ating mga kababayang migrante. Magandang hapon po. Ako si Kenji mula sa Filipino Domestic Workers Association sa UK. Dinala ko ng nanay ko noong 2009 sa Belgium. Dahil yung nanay ko ay may asawang Belgian. Pero mula sila sa trade union pareha sa Philippines. So, one of our stories kung ba't kami pumunta doon ay dahil may attack against them o political. Nara-red tag sila nung time na yun, sa panahon ni Gloria. At syempre, magka-college ako, mag-university na ako.
So, mas mura yung pag-aaral sa Belgium compare sa Philippines. Sa Belgium, noong time na yon ay parang 500 euros lang yung tuition fee per year. So, around 30,000 pesos per year. Tapos, wala pang obligation na mag-wear ka ng uniform, mag-buy ka ng books. Tapos, may support from the government. So, malaking tipid para sa pamilya namin na parehas aktivista yung magulang ko at nag-vote. At plus yung for security reasons sa panahon ni Gloria. So, kumilos ako sa UPB, Ugnayang Pilipino sa Belgium, para mag-organisa ng mga kabataan at estudyante sa mga universities. And then later on ay napunta sa migrante mismo sa region at nag-organisa din ng mahabang panahon sa Anak Bayan. So, mula 2016 hanggang 2021 ay yung galing ako sa Anak Bayan. Ngayon ay nasa Filipino Domestic Workers Association ako, nagvo-volunteer as one of their staff. At ang main naming inoorganisa ay mga victims ng human trafficking na mga migrant domestic workers. Dinadala sila ng mga amo nila mula sa Gulf State, Hong Kong, Singapore, Malaysia, papunta ng UK, mga nag-aaral nilang amo, mga doon na magmamigrate, o mga magbabakasyon lang. So, yung sahod nila ay, ano pa din, ang sinasahod nila ay mula pa din, o ang equivalent pa rin ay yung sa sahod nila sa Gulf State or Hong Kong, Singapore, na hindi siya nagpapantay sa cost of living doon sa UK kasi mataas yung cost of living sa UK. So yun sa pinakamataas na cost of living sa buong Europe, no. At meron nga silang crisis, tawag nila cost of living crisis. Kasi hindi na nila na-afford. So wala pa lang doon sa una nilang point of entry, Gulf State, Hong Kong, etc. nga, na-abuse na sila, no? Lalo na pag nandun sa Middle East, hindi pinapalabas, kinukuha yung passport. Ganon din naman sa ibang mga bansa. Sinasaktan sila, may mga sexually abused, ginugutom. No, first time akong na-deploy, nag-start mag-organize doon sa Hong Kong, sa UK, ang una kong na-meet na victim ng trafficking ay mula siya sa Hong Kong. So, 6 years siya doon. Hindi siya pinapakain ng kanyang amo. So, nakita ko siya, sobrang payat niya, as in yung malnourished version na, yung mata niya, makita mo, naninilaw na namumula. Tapos, very unhealthy. So, ang kwento niya ay yung amo niya, pati yung gatas, asukal, yung kape na powdered, pinapantay. Tapos yung canister nila ay may guhit. So, hindi siya pwedeng kumuha doon kasi malalaman. Tapos natutulog lang siya kasi maliliit daw yung bahay sa Hong Kong. So, natutulog lang siya sa parang laundry area na maliit. So, pag naglalabas siya ng hanggang madaling araw, natutulog siya katabi niya yung laundry na umiikot. Pati yung mga tinapay, itlog ay may numbers. So, madalas niyang kainin ay cup noodles or itlog, ganyan. Tapos, kung may mga tira-tira, yun lang yung kinakain niya. So, contrary yun dun sa kontrata nila na dapat may sarili siyang accommodation, dapat may food allowance siya, gano'n. So, nung dinala siya sa UK ng amo niya, para magpagamot yung amo niya, tumakas siya kasi yung in-apply nila na, di ba, pag mag-apply ka ng visa, may requirements, no? Healthcare, accommodation. So, wala siyang accommodation. Pinapatulog lang siya sa sahig, hindi siya pwedeng maligo. Pinapa-CR siya dun sa hall ng, yung CR sa labas ng room nila. So, kahit gabi, dun siya magsi-CR. Hindi siya pwede kumain. Nung nag-restaurant daw yung amo niya, may nakakita na Filipino sa kanya. Kasi habang kumakain yung amo niya,
nakatayo lang siya sa gilid. Tapos nahihilo na siya, natutumba na siya. Kasi Sa UK parang, ito? Sa UK. Kasi parang 2 or 3 days na siyang hindi kumakain. Tapos lumapit yung Filipino sa kanya. May inaabot na number pa simple. Parang kunyari nagsiserve, tapos kinakalabit siya, tapos inabot yung number. And then, at certain point, nakabili siya ng SIM card. Tapos, binigay sa kanya yung number ng ating organization, yung FDWA, para kontakin niya. So, hindi siya makakontak, kaya kinontak niya yung anak niya sa Pilipinas. At for the first time in 6 years, ni-reveal niya yung sitwasyon niya kung bakit kailangan niyang tumakas. So, kaya na-meet ko siya nung first time akong nag-start mag-organize sa Filipino domestic workers. So, grabe yung sitwasyon nila kasi hindi sila yung typical quote-and-quote na traffic victims na dinadala lang sila doon, illegal. No, may visa sila. Pero yung indicators ng trafficking ay nandoon, no? Ginugutom, hindi pinapasahod, kinukuha yung identification, kinukulong, hindi pinapalabas ng bahay, bawal makipag-usap, walang day off. So, lahat yun ay nararanasan. And marami pong ganitong cases doon sa UK. Oo, especially nga yung sa Gulf State. Kasi parang may agreement na, dun kasi pinakamabilis pumasok for tourists yung mga taga-Gulf State. Kahit nung panahon ng COVID, sila yung may smooth na ano pa din, ingress and egress ba ng mga tourism, ganyan. So, kaya marami doon. At maganda din na alam nila na may organisasyon na ganito, kagaya ng FDWA, na kaya silang saluhin pag kailangan nilang tumakas. So, sa ibang part kasi ng Europe, hindi pwede yung ganun, hindi ka pwedeng tumakas. Kailangan tatawag, kung may nakaka-witness sa'yo na parang victim ka ng trafficking, tatawagan yung police, ire-rescue ka. Siyempre, fear nung mga migrants ay authority na yun eh. So parang, baka mahuli ako, i-deport ako. Na ayaw nila magpa-deport kasi nga naman mauulit at mauulit lang yung proseso. Uwi sila ng Pinas, mag-a-apply pa rin sila ng ibang trabaho, ma-o-oppress na naman sila, ma-exploit. Tapos, most probably, magiging victims pa rin ng modern day slavery o trafficking. So ayaw na nilang maulit. Kaya yung existence ng ating mga organisasyon ay importante para magkaroon ng lakas ng loob yung mga manggagawang pinagsasamantalahan na alisan yung kanilang kalagayan. So, yun yung isang bahagi. At syempre, sa praktika, tinutulungan natin sila na ito yung mga pwede mong gawin, no? Kagaya ng sa UK kasi masalimuot yung trafficking na process na kailangan may organization na mag-vouch sa'yo, meron kang mental health therapy, meron kang i-interviewin ka, kailangan pa-practicein mo yung interview mo. No? So, lahat yung pinoprovide ng ating organisasyon. So, bukod sa syempre, nangangampanya tayo, puspusan tayong nangangampanya, naging bahagi tayo nung kampanya na magkaroon ng domestic workers visa concession kung saan may karapatan yung mga domestic workers na magpalit ng amo, umalis dun sa kalagayan nila at may basic silang protection ng migrants' rights. Tinanggal yun noong 2012, no? At yun ay patuloy natin kinakampanya na ibalik. Dagdag yung accessibility nung tinatawag na National Referral Mechanism. Yun yung para maka-avail yung mga traffic victims ng status nila. No? So, kaya referral mechanism kasi nga dapat may organisasyon na nag-refer sa'yo na victim ka ng trafficking. Ang problema dun ay pahirap siya ng pahirap. No? Ngayon, pag wala kang witness na victim ka ng trafficking ay parang hindi credible yung story mo. Pero ang mga trafficking at pang-aabuso sa mga migrant domestic workers ay nangyayari behind closed doors kasi yung katangian ng kanilang trabaho mismo ay private household workers, di ba? Tapos yung kalagayan nga nila na kinukulong sila, hindi sila pinapalabas, bawal yung contact. So paano mo yun paano sila makaka-avail din ng status nila para matulungan sila na
maprotektahan. Matulungan sila magkaroon ng papel, hindi sila ma-deport kasi paulit-ulit lang yung mangyayari. At syempre, naglulunsad tayo ng malawakang pag-aaral na ano ba yung, bakit ka ba umalis ng bansa? Diba? Ano ba yung labor export policy? Ano ba yung kalagayan sa Pilipinas na patuloy na walang lupain yung mga magsasaka natin? At syempre, marami din naman talagang mga migrante ay mula sa uring magsasaka. No? So, ano ba yung kalagayan mo? So, nakaka-relate sila na, oo nga yung pamilya ko magsasaka pa din. Oo, totoo na wala kaming papel, wala kaming lupa. Kami nga, hindi kami binabayaran ng landlord namin. Tapos yung mga manggagawa, ano ba yung kalagayan nila? Bakit kailangan mong maghanap ng trabaho sa labas ng bansa? Kasi below 1 pound, below 1 euro yung sinasahod mo. Diba? Sahod mo per day is just like 6 pounds, 5 pounds yung equivalent for 514 sinasahod mo. Tapos magkano yung expenses sa Pilipinas. Sabi nga natin dito, di ba, nakakagulat nga na mas mura pa yung pagkain sa Bangkok compare mo sa Pinas. No? At syempre, pag nasa Europe ka, kahit papano, may support from the government, lalo pag meron kang papel, di ba? Meron kasi social welfare state sila. So, nakaka-relate sila sa ganun na pagpapaliwanag na oo, talagang pinabayaan tayo ng gobyerno natin at tinutulak tayong lumabas ng bansa. At sistematiko ito kasi hindi na sila gumagawa, nagkikreate ng jobs. Yung mga jobs nilang kinekreate ay very unsustainable, no? Mababa yung pasahod, 6 months lang, 1 year, 5 months, ganyan. So, ganun kahirap yung karanasan ng mga Pilipino. Kaya tinatawag natin na forced migration. No? Pag tinanong mo naman sila, gusto mo pa bang umuwi ng Pilipinas? Oo, nag-iipon lang ako. Doon ko talaga gusto mag-retire. Bakit ka umalis? Ang sasagot nila ay wala akong ipapakain sa anak ko. Kung may choice lang ako, hindi ako aalis. No? At karamihan din sa mga domestic workers na ito, o maraming prosyento sa kanila, ay mga professionals. No? May na-meet kaming mga accountant, may mga business management graduate, mga dentist, may mga doctors, nurses na hindi nila afford mag-bar, hindi nila afford na matapos yung kanilang pag-aaral. Kaya napipilitan silang lumabas ng bansa para ituloy magpatuloy sa pagbuhay dun sa kanilang pamilya. Yun, yung malaking bahagi ng ating trabaho. Pero yung trafficking kasi, iba't iba yung itsura niya. No? Meron tayong karanasan ngayon na mga systematic yung ire-recruit ka from Philippines papunta sa Eastern Europe kasi madaling pumasok. So, legal yung Schengen visa mo. Pero, pwede ka mag-travel sa other Schengen countries, pero hindi ka pwede mag-work. So, fino-force sila na pumunta doon sa ibang Schengen countries, kagaya ng Belgium, Netherlands, Germany, Greece, ganyan. So, after 1 year ng kontrata nila sa Eastern Europe, kailangan nilang pumunta doon. Pero wala na silang papel pagpunta doon. So, wala na silang mga right to work, wala silang bank account, wala silang resident permit. So, itong huli nating nakuha ay mga 60 yung unang Filipinos na umalis. And then, nadagdagan ng 20, and then may 20 na naman. So, nalaman natin na systematic talaga sila. Tapos, ayan pa yung trafficking sa mga kababaihan, yung au pair program. 18 to 30 years old na mga kababaihan. Dapat college level or college graduate, walang anak, ganyan. So, kailangan, pumupunta sila doon, no? Pero wala silang trabaho sa pretext yun ng cultural exchange program. So, wala silang sahod, pero all around sila, linis sa bahay, luto, bantay bata. Tapos, ang allowance lang nila ay 340 euros. So, I don't know how much yan. In a month? In a month. So, yun nga, ako bilang kabataan doon, ay kaya kong kitain yung pagbe-babysit ng 10 euros per hour. Diba? So, sila ay nakapackage yun. At
ang nakakatakot ay pinopromote to sa Pinas, no? Mag-au pair kayo, explore other countries, explore other cultures na very welcome naman sa atin. Pero yung programang tinutulak ng gobyerno, which is au pair, is very oppressive. It's really exploitation against migrants, especially women. Kasi bakit kailangan wala kang anak? Bakit kailangan college graduate ka? At oo, para yun sa mga gustong mag-gap year. Pero sa neoliberal na patakaran, ginagawa yung cheap labor talaga. So ito yung mga kampanya natin sa Europe, no? Sa kabuuan ng Europe. At gusto natin na tuloy-tuloy tayo makapag-organisa, syempre. Kasi basingan sa mga ulat natin, no? Kanina dito sa Congress na talagang pangangailangan yung pag-oorganisa at pagtatayo ng organisasyon para hindi nag-iisa yung ating mga kababayan na humaharap ng ganito. Sa sama-sama nating pagkilos ay may naaabot talaga tayo. So, yun, hindi naman ibig sabihin nun ay isa kang, yun nga, no, terorista o nire-red-tag ka, kinukumpara ka sa mga masasamang loob, no? Kung hindi, at hindi, kumbaga, walang ibang choice na binigay sa atin yung sistema kundi lumaban. Dahil pinapatay ka ng kahirapan, ng kagutuman, pinapatay ka ng fascist government, babarilin ka, madedesap ka, mawawala ka. So, pangangailangan talaga yung mag-organisa at magtayo ng mga organisasyon. At kakabit nun, syempre, yung paglulunsad ng mga malawakang kampanya. Pero bago ka makapagkampanya, kailangan armado ka, no? Parang you firmly grasp kung ano ba yung pinaglalaban mo, ano ba yung prinsipyo sa likod nito, no? Na hindi lang natin gusto na mabigyan ng visa concessions yung mga migrant domestic workers. Di lang natin gusto na mawala yung matapos na yung au pair program. Kung hindi gusto natin, baguhin talaga yung sistema. At sa pag-organisa natin at pagbibigay din natin ng mga pag-aaral, sinasabi natin na ang solusyon lang dito ay magkaroon ng sariling industriya yung Pilipinas, no, yung national industrialization. At syempre, yung genuine agrarian reform, pagbibigay ng tunay na reforma sa lupa para sa mga magsasaka na patuloy naman natin kinakampanya. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang karanasan. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At para sa pangalawang awit na handog namin, pakinggan natin ang kantang Batingaw ng Asin. Tawag ng batingaw, hayunan, ipaalam. Sa mundo ay isigaw, karapatang pantao ay igalang. Ano man dahilan, antas kulay o isipan, tao'y pahalagahan, karapatang likas, panindigan. Ang karapatan, pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Bayan na pinagpala, bayan na may kalinga, kinabukasang alay sa mga bata. Tawag ng batingaw,
Hayun at ipaalam, sa mundo ay sigaw, karapatan, pantao, ipaglaban. Ang karapatan, pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. Pantao ay igalang, di lamang sa diwa, kundi sa puso man. Siyang sandigan ng katarungan, kapayapaan at kalayaan. At syempre, stay updated sa happenings sa ating community. Narito ang mga event at announcement. This Monday, December 18th ng hapon, mag-enjoy kayo sa St. Jamestown Community Corner Christmas Party and Potluck kasama ng mga Filipino community members. Bring your family and friends for a fun afternoon of karaoke, Zumba, and party games. Sa December 20th, gaganapin ang book launch ng 2 collections of writings ng Filipino poet, singer, and revolutionary na si Professor Jose Maria Sison. Ang pamagat ng libro ay People's Rights, Justice, and Peace. Itong book launch ay inorganisa ng Friends of the Filipino People in Struggle, Canada Chapter. Ito po ay online at live sa Toronto. For more information, bisitahin ang website na ffps.info. And lastly, sa December 23rd naman, tara at makisali sa year-end celebration at Christmas party ng Filipinos in Regent Park Community Group. Ang tema ng kanilang party ay Pamaskong Handog. Ito po ay gaganapin sa may Oak Street Housing Co-op. Address ay 120 Cornwall Street, Toronto, mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin kung ano ba ang kahulugan ng kapayapaan na nakabatay sa katarungan o peace based on justice. Patuloy natin ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan na OFW o migrante. Happy holidays to you all and hope to see you again next week. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, sa mga kababayan na nagbahagi ng kanilang karanasan, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat, sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas. Ako ng